kailangan mo isipin sarili mo as a product also. Yeah. Kasi they will buy into you, they'll buy you bago nila ibilin yung Totoo produkto. yun. Kung ayaw ka nila, hindi nila Ay, bibili wala. sa'yo. Oo, totoo. Minsan yung binibenta mo, mas alam pa ng customer mo. Di ba? Kunyari, tech yung binibenta mo, laptops, phones. Baka yung kausap mo, mas may alam pa sa'yo. Kailangan mo sabayan yun. Kung hindi, mawawala ka ng credibility. Kailangan may credibilidad ka. Napaka-importante nun Oo. actually sa sales talaga. Hindi ka pwede masira sa Oo. customer. Motivation can only last so long. Kailangan may discipline ka. Self-motivation and dapat magkasama. Si Gandhi, wala siyang posisyon. Di ba? Ang taas ng influence niya. So, hindi mo kailangan ng title to be a leader. Yun yung mali ng mga tao. Sige, hindi pa naman ako manager, agent lang naman ako eh. So, hindi ako leader. So, to be a better leader, kailangan talaga yung mindset mo. Proactive ka. How can I be more influential? Kailangan talaga i-set mo yung intention eh. Hindi yung naghihintay ka. Ano yung gusto mo? Diba? And then go for it. And then, the Lord will send people to help you out. Kailangan mo talaga ng higher power. Kailangan mo si Lord talaga. Sabi nga ni Lord, diba? I'm always with you. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mondo Castro, isang radio DJ, public speaker, at isang musician. Nagturo po siya ng business communication sa Asian Institute of Management. Sa kasalukuyan ay bokalista at lead songwriter siya ng bandang Mondo. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ang lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. 1, 2, 3. Rolling. Kuya Mondo, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na maigas ka. Si Kuya Mondo po ay isa sa mga idolo kong polymath dito sa Tiny Bar kasi si Kuya Mondo po, kung hindi nyo nalalaman, ay isang experienced na DJ, isang batikang veteranong musikero. Ngayon po ay bokalista siya ng Mondo Band. At marami na siyang bandang pinagdaanan dati. Mamaya pag-usapan natin yan. At isa rin po siyang professor sa AIM, yung school na pangarap kong pag-aralan. At nagtutok din po siya sa mga corporate events and corporate seminars about leadership, maraming bagay about business, communications, and all. Kuya Mondo, maraming salamat. Wag tayong magpaligoy-ligoy pa. Punta na tayo kagad sa unang tanong. Minsan nilalagyan namin ng bigat yung unang tanong para ma-set lang yung pace, pero mamaya naman atras tayo ulit. Kuya Mondo, nagtuturo ka sa AIM ng Business Communications, di ba? Yes. Yung mga tinuturoan mo dun, mga panigurado, yung mga achieved na tao na, pero at the same time, nandun pa rin sila sa part ng buhay nila na gusto pa nila mag-aral pa. So, napaka-importante ng tinuturo mo. Kuya, kung i-elaborate mo lang, ano ba talaga yung importansya ng communication skills sa pagkatim ng success? Good question. Before anything else, salamat din sa pag-invite, Baste. Salamat. So, honored. Communications, hindi lang sa business pero sa personal lives natin Communication determines relationships, basically. One of the things na kailangan mo, kunyari, corporate ka, nag-work ka sa corporate scene, whatever industry, ano mang verticals yan, magiging indispensable ka, magiging promotable ka kung magaling ka mag-communicate. At maraming nakasabit dyan, basta emotional intelligence, nauuso na ngayon yan, di ba? Yung ability to handle your emotions, to be aware of others' emotions, and to manage relationships. Kasi, kunyari, mataas yung emosyon mo, di ba? Hindi ka pwedeng pwede, maraming taong gumagawa nun, debate, nang-aaway,
But pag may mataas yung EQ mo or emotional quotient or emotional intelligence, EI, sasabihin mo sa sarili mo, sandali, wag muna ngayon. Basta wag muna tayo mag-usap ngayon. Kasi walang Mag-usap tayo. patutunguhan. Oo. Nakokontrol mo. Sa trabaho, importante yun eh. Di ba? O bigla ka nagalit sa, kunyari, boss ka. Na marami na ako naging boss na gano'n na naninigaw, nagmumura. Pumuputok bigla, Oo, parang, tapos mamaya, magsusorry. Damage has been done. No? So, promotability, yung longevity mo, yung reputation mo. Kasi everything that comes out of your mouth affects your reputation. Either nabibuild up ka or nata-tear down ka ng sinasabi. Sabi nga sa Bible, di ba? Life and death is in the power of the tongue. So, very important communication. Saka maraming branches yan. Negotiation skills, presentation skills, writing skills. So, Pero kunyari, kuya, yung pinaka-basic, kunyari yung pinaka-importante na aspect ng communication, pagdating naman kunyari sa corporate setting. pinaka-basic. Oo. Pinaka-basic yung paano mo siya ilalatag. Dapat pinag-iisipan. Hindi yung pupunta ka sa meeting, wala, bahala na. Mga ibang successful people, mga successful managers, nagpa-practice pa sila. Actually. Di ba? Bago mag-meeting, bago mag-present, lalo na presentation skills. Hindi mo pwedeng i-wing it, yung bahala Kasi na. parang ibiwido mo. Oo. So, kailangan ilatag mo ano yung sasabihin mo. Di ba, kunyari, nanliligaw ka, yun ang ginagawa mo na. Paano? Sandali, may date ako mamaya. Ano pag-uusapan namin? Di ba? So, ganun din dapat. Ito pa, important. Kasi marami nagtatanong, baka matanong mamaya, sabihin ko na rin. Paano mo ma-improve yung English skills mo? Ay, actually yan, ang weakness ko. Kaya po, bihira niyo ako marinig mag-English dito. One of the basics is, kung gusto mong magsalita in English, you have to think in English. Yung mindset. Kasi pag Tagalog yung nasa utak mo, yung Tapos translation. magta-translate ka pa, no? Oo. Tapos mali-mali. Kunyari walang direct translation ng ibang Tagalog words. Saka yung prepositions, nang lang ata meron tayo. Sa, nang, sa. English may in, on, at. Diba? So, maraming variety, kumbaga. Kunyari, kuya, sa corporate setting ba, or sabihin na Yeah. natin career setting, kasi napaka-importante na ito. Ako, sa totoo lang, hindi pa ako talaga ganun ka-knowledgeable pagdating dyan sa mundo na yan. Parang ako, lahat ng business dealings ko, parang kung ano lang yung alam ko. Ano ba yung mga parang, mga no's na dapat iwasan ng isang nakikipag-communicate sa kahit kanino man, maaring sa client, maaring sa boss, maaring sa empleyado. Ano yung mga parang dapat wag kang talagang mapupunta doon sa mga Kung ganun? gagawin. Oo. Umpisa tayo sa basics. Importante yung tone of voice. Kunyari, sasabihin mo, sa Tagalog, no? Pag sinabi mong, ang galing mo. So, ang galing mo talaga. So, yung tono mo, sincere, di ba? Pero pag ginamit mo yung, alam mo, ang galing-galing mo. Di ba parang sarcastic ka naman? So, yung tono ng boses mo, basic yan. Dapat, kasi minsan lumalabas na lang yun eh. Ay, sarcastic pala ako nun. Hindi ko alam. Lumabas yung totoo. Di ba? Lumabas yung totoo. So, tone of voice, saka yung choice of words mo. Very important. Kasi, basic, no? Basic communication, meron source of the communication. Tapos merong in the middle of it may noise. Tapos saka makukuha ng receiver. Tapos i-decipher pa niya kung ano yung sasabihin mo. Kasi yun yung proseso. Yung noise naman sa gitna, marami yun. The way you speak, yung rate of speech mo, choice of words mo, sentence construction. So, parang pwedeng, and doon nanggagaling yung miscommunication. May sasabihin ka, hindi pala yun yung, Meant mo. oo, sa'yo, parang, tama naman sinabi ko eh. Eh, yung kausap mo, nalabuan sa sinabi mo, or iba yung dating sa kanya. So, yung mga things like that, na kailangan mo talagang isipin, kung choice of words, di ba? Lalo na sa corporate, parang you need to avoid negative words. Like, nagtuturo akong customer service. Avoid saying, never say no. Kasi may alternatives naman eh.
Paano, kunyari? Kunyari, humihingi ng refund. Kunyari call center. May uso call center, namin nagbi-BPO eh. Can we ask for a refund? Kung hindi pwede, so ano yan eh, alternatives yan eh. Or ano rin, kinakailangan yan ng self-leadership. Why? Kasi hindi mo na kailangan sabihin na no, we can't do that, tapos na. Diba? Pwede mo sabihin, Mr. Lim, we would love to do that. However, there are certain costs involved in delivering the service to you. Like, for example, the delivery services, the warehouse costs, for example. Pero bawian mo ng, here's what we can do. Lagi may offered solution. Oo, no? Parang may, ganun, no? may parang, dapat ganun, hindi lang yung no. You hate ko yun. Grabe yung, dito sa Pilipinas, maraming ganun yung, hindi pwede eh. Di ba? Namin nagsasabi, hindi pwede. Bakit? Kailangan mo sabihin sa customer kung bakit. Ba't hindi pwede? Di ba, for example, Kailangan maintindihan. may talk ako sa Batangas. Batangas ba yun? Anyway, nag-drive-thru ako sa isang fast food. Tapos pag drive away ko, nasa highway na ako, yung mga small highway, so pwede ka pa mag-U-turn. Walang straw. So bumalik ako, tapos medyo syempre naiinis ako kasi it took like 3 minutes from my travel time. Sabi ko, miss, ba't walang, pumila pa ako ulit. Miss, ba't walang straw? Bawal po kasi. Bakit bawal? So, lalo akong na-agitate. Kasi po city ordinance. Okay. So, sabi ko sa sarili ko, okay, naintindihan ko na. Pero sinabi ko sa kanya, dapat from the start, sinabi na, Oo, sinabi na kagad. Sir, walang straw kasi bawal po sa city, city ordinance, bawal eh. So, stuff like that. Di ba? Na at the onset, pwede mo naman i-avoid, pero hindi mo nasabi, hindi mo na-disclose, kumbaga. Kumbaga, iwas dun sa mga negative words like, ano pa ba? Kung no, ano pa ba Kasi ibang mga... ito ba, hindi siya negative, pero nakakainis yung pasensya na po. Oh. Di ba? Parang, hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ano yung gagawin mo? Di ba? Ano yung gagawin mo to turn around yung service? Kasi sobrang passionate ako sa customer service. Dapat talaga ako. The customer is not always right, but you need to make things, you need to always make things right with the customer. So the customer is not always right, but you have to make things right with the customer. Kailangan mo i-educate minsan yung customer. Actually, yung mga namimit ko mga kabilib-bilib na tao, lagi sila may ino-offer na solution. Kahit tuwing may problema, lagi sila may ino-offer na solution kagad. Yes, or alternative. Diba? Alternative. Kunyari, when, back in early 2000, hindi pa uso mga call center nun eh. So, DJ ako ng NU107 ng time na yun. Tapos nagkaroon ako ng daughter. So, inisip ko, hindi ko pwedeng palaki yung daughter ko sa salary ng DJ. As a DJ. Eh, yung pinsan ko, agent sa call center. So, kung sa akin yung, so ano yun? Parang, sasagot ka ng telepono. To be honest, basta sabi ko, nag-aaral ako ng college, magsasagot lang ako ng telepono. Sabi ko. Pero, maraming may ganun. yun yung isip ko, yun yung mindset ko noon. Pero, guys, sige, gagawin ko na lang para sa daughter ko. Tapos nag-apply ako as a trainer. Sabi ko, ayoko mag-calls trainer. Tapos sabi ng HR head, kailangan mong dumaan sa proseso, kailangan mo malaman yung produkto, mag-agent ka muna. Sige na nga. So, nag-agent ako, na-enjoy ko siya kasi sales. Na-enjoy ko siya. Ay, naku, sobrang enjoyable ng sales. Oo. Tapos meron tinatawag na AHT, average handling time. So, kailangan, kalimutan ko na 10 ba o 15 minutes. Kailangan before 10 minutes, tapos na yung call mo. So, sobra kong sarap. Nakapagkwentuhan. Nagbibuild ako ng rapport. Umahaba yung... Pero tumataas yung mga compliment calls ko. Kasi kunyari, nagustuhan ng mga Amerikano, pag nagustuhan yung service mo, can I talk to your supervisor? I'd like to commend you. So, marami akong ganun. So, anyway, ano nga ba yung point ko? Kumbaga, una, parang nagkaroon ka pa na parang yung mindset. preconceived notion na parang, ayaw mo yan. Tapos, parang na-enjoy mo pala. na-enjoy ko pala. Tapos, kunyari, binibenta namin noon HBO, Showtime, Cinemax. So, mga movie packages. So, ano to? Parang cable service. So, nagbibenta kami ng ganun. Tapos, yung iba, before ako makapagbenta, it's a good thing you called. Can you take off HBO? Pag magtanggal ka ng movie package, may $5 pa nun. Transaction fee. So,
yung ibang agents masyadong rigid. Hindi pwede. In English, of course. It's so nakikipag-away sila sa Pero in truth, binigyan ka ng power na at a certain point ng call, medyo pag nararamdaman mo na inis na yung customer, i-wave mo na yun. So, kailangan aware ka sa mga ganun eh. Di ba? Hindi lang yung didikahon. Actually, kahit dito sa Pilipinas, marami ganyan. Kahit sa mga cashier lang o mga sa mga orderan, yung Naku. tataray. Saka naiinis ako yung walang Yung bawal ka barya. mag-request. Saka yung kung wala kang barya, sila pa galit. Diba? Sir, may 10 pesos ka. Wala. Ito sila pa galit. Sabi ko, hindi problema ng customer yun eh. Diba? Tsaka yung yung minsan, kunyari may mga special request ka lang na pwede mo makingin ganyan. Yung mga shadow silang... Sungit. Ay, sir, bawal eh. Ay, hindi, wala po eh. Ay, hindi ganun yan eh. Oo nga. Parang kung wala, pwede naman sabihin. Pero sir, pwede kitang bigyan ng ganito. Ano naman, ay, pasensya na. Baka, baka mapagalitan kasi kami. Pero kuya, ito pala yung tanong ko kanina. Sabi mo kasi, di ba, yung sa emotional regulation o emotional intelligence mo kapag may kausap ka. Oo. Pero at the same time, syempre, tao tayo. Sometimes, may makakausap at makakausap ka. May makakadil at makakadil ka. May na hindi mo trip. O hindi talaga, parang ikaw, banas ka dun. Pero at the same time, napaka-importante rin ng pagiging genuine. True. Paano mo yung navigate kunyari sa isang professional setting? Yung gano'n. Yung gano'n, oo. Napag-usapan natin kanina yung sometimes kailangan mo mag-step back. Be honest ka. So, sabihin mo sa kanya, kahit boss mo, kailangan maging proactive ka eh. Sir, pwede ba usap tayo siguro after an hour? Kailangan ko lang i-compose sarili ko. Or can we meet tomorrow? Kasi medyo feeling ko, sir, medyo Tumataas na yung tension natin. Or pag peers mo naman, gano'n din. Basta, kaibigan, di ba? Saka na tayo mag-usap. Or kung minsan naman, kung hindi ka na nakapagpigil, learn humility. Mag-apologize ka. Ako gano'n ako eh. With my kids, I have 3 kids. Kahit yung 5-year-old ko, kunyari nasungitan ko, hindi sumunod, may ginawa. Don't do that. Nag-apologize ako. Sabi ko, sorry, daddy got mad. Do you feel sad? So, kailangan mo bawian. Pero, yung self-regulation nga, kung hindi mo kaya talaga, step back. kasi baka masabi mo eh. Tapos yan, hindi mo na mababawi. Hindi mo na mababawi. Hindi lang corporate yan. Relationship. Totoo. Lalo na pag wife and husband or girlfriend, boyfriend, kasi you're comfortable with each other, o kayo lang yung sa bahay, kayo lang magkasama parati. Minsan talaga masasabi mo yung hindi dapat eh. Oo. Tsaka magpakatotoo tayo, kahit naman sa kumbaga, kahit sa professional setting, kahit sa career, parang basic relationships lang din eh. Actually, lalo na kahit sa office politics napaka-importanteng marunong ka makisama, marunong ka makipagpalagayang loob sa mga tao. So para rin, kung titignan mo, parang wala rin pinagkaiba masyado ang professional setting sa pakikipag-relationship. Lalo na sa pag-angat, di ba? Tama. Saka yun, ang tawag doon, integrity. Kung sino ka sa totoong buhay sa labas, dapat ganun ka rin sa professional. Hindi ka pwedeng, sa trabaho lang ako maayos. Two-faced ka. Saka nakakapagod yun, di ba? Nag-iibang doble cara ka, di ba? Diba? Kuya, ito. Kasi sa marami ko rin nakausap ng mga successful people, mga businessmen and all. Marami sa kanila nagsimula as ahente. Yes. Sales. Oo. Kasi parang napakagandang training ground daw sa sobra. buhay nun. So kuya, ano yung importansya ng matuto ka muna magbenta bago ka magkaroon ng sarili mong negosyo. Sarili mong, or kahit man hindi sariling negosyo, pero para umangat sa career. Yeah. Sales kasi, natutunan ko, sales is a way of life. Kahit saan, kahit kailan, kahit sino kausap mo, kahit anong relationship, kahit anong industry, may binebenta ka parati. Diba? Ito basics, ano yung features and benefits nung binibenta mo? Kunyari, girlfriend, boyfriend, mag-asawa kayo, ano yung pinaglalaban mo? Ano yung benepisyo nun sa kanya? Dapat malaman niya. Ba't kailangan mo akong pakasalan? Kasi mayaman ako. Ganon. Wag naman sana. Or kunyari, scheduling. Ayan, kunyari, ayan, since we're talking about call centers, kunyari, wife kita. Sinasama sa akin, ba't mo kukunin yung trabaho yan? Di tayo magkikita pag uwi mo, bye na kasi trabaho ko. Sabi ko, pwede mo sabihin, honey, kasi kailangan natin. Maganda yung sweldo dito.
may night differential, 10%. Ibig sabihin nun, pag beyond a certain period of time, may extra tayong sweldo. Yung HMO bayad, yung ganito. Tapos ang benefit sa atin yan is mabibili natin, pwede natin i-build yung retirement fund natin. O mabibili na natin yung gusto mo, 'di ba? So ano yung binebenta mo sa kanya? Saka ano yung benefits nun? Kailangan what's in it for them? What's in it for them? Ano mapapala ako dyan, no? Bakit ako papayag sa anong ino-offer mo? Sa lahat yan. Sa banda, ganun din. Di ba? Ito yung kanta ko. Bakit natin gagawin yung kanta ko? Kasi mga ibang bandmates, parang hindi bagay sa atin yan eh. Di ba? Or may bibigay kang, or kunyari ito pa, ikaw singer ka, di ba? Tapos may, kunyari, lead guitarist mo, si Jack ba? Si Jack. Nag-suggest ka ng riff, siya naman yung lead. Bakit siya makikinig sa'yo? Diba? So, bibenta mo yan. Kasi sa tingin ko, dito kailangan huminga yung kanta. Huwag natin lagyan ng riff dyan or something. Actually, no, kahit sa mga setting na hindi ka naman talaga nagbebenta, talagang lagi ka rin may binibenta. Yes. Kahit nagsasuggest ka lang ng pelikula sa tropa Oo, di ba? Bakit? Di ba? So, what's in it for them? Di ba? Someone somewhere is always selling. Binibenta ka. Like sinuwento mo nga sa barkada mo, di ba? Uy, check mo yung itong bandang to kasi. Di ba? Uy, panoodin mo yung Daredevil Season 2 kasi ganito, ganyan. So, and kaya nag-aaway kayo ng girlfriend mo kasi marami makaka-relate yan eh. Nung girlfriend mo or boyfriend mo, di ba? May gusto kang, hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo eh. Alam mo, gusto ko kasi ganito, dapat ganyan. Rarely mo siya win over eh. Di ba? Bakit? Anong mapapala niya dun sa sinasabi mo o ino-offer mo? Di ba? Make sense. Kailangan mo eh. lagi paintindi. Oo, Kailangan mong mapakita. Yes. Do not sell the features, sell the benefits. Kunyari, telepono, di ba? Bakit bibili ka ng, let's say, Samsung? Di ba? Nagbebenta ka ng Samsung. So, maraming features yun. May fold stuff, ganyan. Anong benefit nun? Ngayon, di ba? Kasi, sir, pag kailangan mo ng mas malaking screen, kasi yung Z Fold, di ba? Madaling makita yung words. Madaling magbasa. Pag manonood sa YouTube, malaking pictures. Yung movies or Netflix sa phone. Tapos, pag kailangan mo nalagay sa pocket mo, pwede mo siyang i-fold, lagay mo doon. So, yung convenience of having a big screen to the convenience of lugging it around. Gets? Parang hindi mo lang sinasabi, sir, na-fold to. Ano ngayon kung na-fold, di ba? So, stuff like that. Kasi parang kung titignan natin, lahat naman ng products na binibenta, nag-offer ng solution sa buhay mo. Oo, yes. Like, I-highlight mo lang. gustong i-solve sa mga problema mo sa buhay. So parang, pag na-highlight mo yun at na-communicate mo yun, so sa akin din, kasi dati ako nagbebenta ng ice cream. Distributor ako ng ice cream nung Talaga? from 19 to 26 Oo. nakita ko sa sales, napaka-importante rin talaga. No matter kung gaano ka kagaling sa pagbebenta, napaka-importante yung binibenta mo rin talaga is quality rin talaga. Oo naman. Oo, kasi parang pagka sobrang galing mag-sales stock pero yung mismo produkto mo, Pangit. Oo. Palyado. Yes. Scammer ka naman. Yes. Pero at the same time, kailangan mo isipin sarili mo as a product also. Yeah. Kasi they will buy into you, they'll buy you bago nila ibilin yung Totoo produkto. yun. Kung ayaw ka nila, hindi nila sabihin Wala, sa'yo. totoo. Ayoko nga bumili dito. Parang, Tsaka actually, kahit sa setting sa business, kunyari, kami dati, distributor kami Rebisco at saka ng ice cream. Yung papa ko, kasi siya mas tumagal, no. yung mga customers nila, ninong na ng mga anak, o kaya mga Kasi may kumare at relationship kumpare na na. eh. Naging relationship kasi Oo. talaga. So parang napaka-importanting gusto ka talaga. Oo. Like, totoo yun. Tsaka sa job interviews, essentially binebenta mo sarili mo. 'Di ba? So, hindi mo lang kailangan sabihin, kailangan mo rin sabihin kung bakit ka nila hire. Pero ano yung benefit? Bakit kailangan ikaw versus other people na parehong skills? 'Di ba? So differentiation ba in business is what you call it? Yeah.
what will separate you from the rest of the pack? Ayun kuya, kung sa technicalities, paano ba maging magaling magbenta? Madami yan. Well, first is, communication. Fix your communication skills. Kasi paano mo mai-convey yung benefits, kailangan mo siya i-connect dun sa features. Ano yung benefits? Kailangan mo siyang i-structure na maayos. Kailangan klaro yung sinasabi mo. Yung 7 C's. Diba? Clear, concise. So marami pa yan. I-google nyo na lang kasi hahaba yung kwento natin. Pero yung 2 things na very important, klaro ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba masyadong madaldal kasi you will lose the especially now yung attention span ng tao. Kamigli, actually. So, hindi ka napapakinggan kung mahaba masyadong or saka kunyari 10 yung features, hindi lahat yun ibebenta mo. The ability to ask questions is also important sa sales. Probing. Di ba? Kailangan mo mag-probe. Kadalasan, pag sa sales, ganun. Sisimula mo muna sa mga tanong kasi alamin mo muna, ano bang Highest need. mga problema nyo? Ano yung highest need? Kasi, hindi mo mabibenta yun kung hindi mo mahanap yung pain point. Ano yung pain point ng customer, di ba? Ano ba yung masakit sa kanya na masosolve mo, na masosoothe mo? Kaya sa 10 features, sa pagtatanong mo, nalaman mo yung feature number 5 pala, dito palang bibilan na niya. So, doon ka mag-focus. Hindi yung lahat. Sa amin mo, dati diba? kasi nag-handle ako ng mga ahente dati dahil nga doon sa distribution. Ang opening talaga lagi tanong. Like, ma'am, marami po bang nagpupuntang estudyante dito? Oo. Nasubukan niyo na po ba magbenta ng ice cream? Oo. Baka po kasi makadagdag ng dagdag kita sa inyo. Tama sige. Laging tanong talaga ang unang... Kasi Ganda actually kahit dito sa podcasting, iba yung rapport na nagagawa ng tamang mga tanong. Tama. Absolutely. Saka, in that scenario, pwede mo tanong, ma'am, nagbebenta ba kayo ng ice cream? Hindi. Bakit po kaya? Ba't pwede bang malaman? Diba? Para ma-realize na kung ano. Tapos, follow up mo yung, marami pa pong mga batang pupunta dito. Ayun po. Kung wala po kayong ice cream, maraming bibenta. Meron po kayong ibang income stream, kumbaga. Di ba? Dataas yung sales mo. So, naparealize mo sa kanya sa utak niya na, oo nga, So, kailangan mo gawin yun. Hindi yung pipilitin mo, kailangan mo to share kasi ganito. Maraming salesperson ngayon na kala nila, basta masaba nila yung features and benefits. Pwede na. Minsan nga features lang. Maganda po kasi ito, ganito, ganyan. So, sasabihin sa utak ng customer, ano ngayon? Diba? Ano? So, yun, importante. Marami pa yan, sales, emotional intelligence. Knowing when to stop. Kung ayaw, nagpo-probe ka or kaya nagpipitch ka, nag-rebuttal siya, di ba? Ayoko Next ka, ano po sa tingin nyo yung hindi nyo gusto dito sa produkto? Kasi masyado malaki yung phone. Okay lang po yan. Kailangan nyo po kailangan i-close yung phone kasi fold yan. Hindi pa rin Parang hindi Just tatanungin mo, ano po yung hindi nyo gusto dun sa pag-fold? Okay po yan kasi ganito, ganyan. Wala lang. Ayoko. Kung gano'n na yung sagot, like sinabi mo, relationship, importante. Tumigil ka na. Huwag mo na kulitin. Huwag mo isipin yung quota mo. Ano kailangan ko? Kasi, in the future, pag naasar yan, nilapitan mo, hindi ka nakakausapin yan But if you build a relationship, build a rapport, mas maganda yung paghiwalayan yung may future customer ka pa. Actually, sa sales talaga, mas marami kang no's na matatanggap kaysa sa yes. Oo. Nalala ko yung first trainer ko nung sa call center, si Paulo. Sabi niya, mag-collecta ka ng no. Di ba? Paramihan ka ng no or dapat masaya ka pag no kasi eventually may mahanap kang magsasabi ng yes. Saka lahat din ng mga ahenteng na tanong ko dati, like yung unang buwan nila, Oo, kasi sobrang depressing daw. Oo, kasi wala pa sila yung cadence Hindi pa nila alam kung ano yung strengths nila sa selling. Diba? Saan ba ako magaling? Or nag-a-adjust pa sila kung ano. Or yun nga, nagbebenta sila ng features. Yun yung number one thing Puro features ang binibenta. Tsaka dyan din, papasok dahil kahit sa theory, kailangan mo talaga i-practice na. Oo. Hindi siya yung... Like yung sinabi mo, kailangan alam mo yung produkto, maganda yung produkto mo, pero kailangan mo, alam mo rin kung ano yung binibenta mo Hindi pwede yung, or ngayon, in this day and age,
minsan yung binibenta mo, mas alam pa ng customer mo. Di ba? Kunyari, tech yung binibenta mo, laptops, phones. Baka yung kausap mo, mas may alam pa sa'yo. Kailangan mo sabayan yun. Kung hindi, mawawala ka ng credibility. Kailangan may credibilidad ka. Napaka-importante nun Oo. actually sa sales talaga. Hindi ka pwede masira sa Oo. customer. Ang dali mong palitan. Dami suppliers. Yes. Daming palitan. Especially sa produkto. Ang daming choices ngayon. Madaming choices, madaling palitan. So, ganyan din sa inyo. If you're looking for a job or kahit regular ka na sa trabaho, madali ka pa rin palitan. Ito kuya, ito gusto ko tatanong Yeah. kuya. Kasi, dun nga, sa pagdating kasi sa sales, napaka-importante nga yan sa success. Pero at the same time, para sa'yo ba, lahat ba ng tao kaya magbenta? Or may mga specific na tao na sila yung gifted dyan sa... Parang leadership yan eh. Diba sinasabi nila, leaders are born. Hindi ako naniniwala dun eh. Like in sales, yung tanong mo, some people mas innate sa kanilang skills. Kunyari, malakas loob mo. Or madiskarte. O magaling bumoka. Pero it's a skill that can be learned eh. Kasi matagal ko na siyang tinuturo. Nakikita ko naman nag-i-improve sa mga role plays. Nung nasa call center ako, syempre, titrain mo yung mga bago up until nasa floor na sila, nagbebenta. It's a skill that can be improved. Ang importante dyan, yung mindset ng tao. Kung ayaw niya mag-improve, wala kang magagawa. So, kailangan mo, as a trainer, teacher, coach, kailangan mag-umpisa ka sa changing the mindset and why, kailangan mo ibenta sa kanya anong benefits ng pag-change ng mindset niya. Minsan, hindi niya alam na negative siya, di ba? Actually, kailangan nyo, pag nag-hire kami ng ahente, kailangan ko talaga sabihin sa kanila, yung unang linggo nyo, puro na matatanggap nyo, huwag kayong panghihinaan ng loob, ba? Kasi marami tagang panghihinaan ng loob doon, nakaka-depression yung True. excited ka. Siyempre, pag, komisyon, ganito, kasi ganyan. Tapos, pagkapunta mo ng, kunyari, mga tindahan, palengke, puro no ka, isang linggo, makikita mo talaga sa itsura ng mga ahente. Pero, sabi ko sa inyo, guys, marami na nag-exist, marami tayong ahente na nagsimula dyan. Pero, so, ibig sabihin talaga, matututunan talaga. Ito another thing, pag nag-know yung customer, kahit nagbigay ka ng rebuttal, yung po sunod-sunod, huwag magbabago yung trato mo sa customer. Minsan kasi, pagkatapos susungitan mo na, o magbabago yung... Diba? Sabi mo lang, no problem, ma'am. Thank you sa time mo. Pag dating na araw, may kailangan nyo, tawagan nyo na lang po ako. Ganito. So, at least maalala ka nila. Tsaka kami, pinapabalik pa namin. At nakakuha. Maraming ganun na mag-know muna sa'yo 4 times, 3 times, pero eventually nakita nila, kunyari nabenta sa iba or kaya nakilala na yung produkto nyo. Biglang kukuha. So napaka-importante nga wag mong... Yes. Sabi nga nila, di ba, they will always forget what you say, but they will always remember how you made them feel. Yun. Totoo. Di ba? So, emotional attachment. Alam mo, sarap ko usap nung basta yung kahit di ako bumili sa kanya. Maganda pa rin trato niya. Oo, okay pa rin yung trato niya sa akin. So, first in mind ka sa next time na kailangan niya yung produkto mo. Di ba? Kuya, ito. Atras naman tayo. Sige. Kasi, yun nga, ang dami mong linya eh. Sabi ko kanina, isa ka sa mga polymath dito eh. Like, Polymath, I like that. musikero. Salamat. Tapos, ayun nga, nagtuturo ka. Tapos DJ ka rin. Kamusta ka ba ng bata? Sabi ng mami ko, saka ng mga ibang mga siblings ko, tahimik lang ako ng bata ako eh. Tahimik lang ako. Mahilig ako magbasa ng bata ako. So, at an early age, nagbabasa na ako ng libro. Nung pumunta ako sa States for a medical procedure nung 7 years old ako. Anong medical procedure? Hindi, sakitin ako nun eh. So, ang dami kong tests na... Alam mo ba yung 80s, yung boy in the bubble? Yung kailangan siya nasa plastic bubble kasi ang dami niya sakit. Allergens, everything. Ang dami kong ganun nun. So, pumunta ako States. Nung time na yun, wala pa yung mga Toy Kingdom, di ba? At that time, yung parang warehouse size, yun na yung Toy Star Us. So, pagpunta namin the first time, sobra akong na-overwhelmed. Sabi ko, wow, may ganito pala. Pero sabi ng mami ko, dumiretso daw ako sa books na may Star Wars. For some reason, baka pasara na siya. Wala masyadong tao.
nakita niya ako nasa gitna nung between aisles, nagbabasa ng libro. So, comics. Coffee and Comics. Nandito kami sa Coffee and Comics. Yeah. So, dun nanggaling yung love ko for... Kasi natural introvert ako talaga. May switch Ako rin, lang ako ako. rin. Oo. Oh, ikaw rin, Ako rin. pansin ko. Pag kailangan ko lang i-on, pero, yun, tahimik. Tapos mahilig magbasa. Mahilig ako mag-observe. Pero actually kasi yung mga nagiging good communicators kasi, mga mahilig talaga sila mag-aral from a very young age talaga. Oo. eh. Kailangan ka, if you wanna be a better communicator, kailangan mo talagang magbasa. Hindi, non-negotiable yun. Kasi, for example, for being a professor, a trainer, a speaker, ano may ambag mo? Di ba kung hindi Wala ka kayong mag-aaral? Oo. Hindi lang, sorry pero may mga speakers na puro kwento. Okay naman yung mga feel-good na kwento. Pero, ano pa? Di ba? Ano? Okay, nakakatawa yung kwento mo. Okay. So, ano yung new thing na pwede mong i-contribute sa buhay nila na ikabubuti nila? Di ba? Yun yung parati mong iniisip dapat. Customer service talaga. Kahit everyone is in sales, everyone is in customer service. Ayun paano mo naman, syempre, kung bata ka, pag introvert ka, kumbaga, yun nga, parang yun yung normal setting mo. Syempre, pagdating sa professional setting, lalo na sa pagdi-DJ and all, kailangan mo yung pagiging Extrovert. out there, parang gano'n, or konting enthusiasm ba. Paano mo natutunang Switch yun? Alam ba, di ko alam. Ang daming kailangan kasi matutunan yan. Ang daming introvert na Oo. kailangan matutunan yan. Siguro, alam mo, magandang question yan. Hindi pa ako natatanong yan. Sa tingin ko, so introvert ako nung grade school, high school, no? Mas naging close ako sa mga babae kaysa sa lalaki. Tapos, mga babae madaldal. Di ba? So, I think, yung siblings ko, may 3 akong babaeng kapatid. Mom ko was a single parent. So, I think nakuha ko from the opposite sex yung communication skills. Sa tingin ko, And then, naging varsity ako ng basketball. So, Player ka pala. Dati. Ngayon, hindi na. Banu na Hindi ako. ka na nakakalaro. Pag naglalaro ka pa rin. Hindi na. Gusto ko nga bumalik pero Laro walang tayo, time. Wala na, banu na ako. Practice mo na ba? Ako rin. Lagi ako bano. Baka Hindi ako bumalik. Baka mapahiya lang ako. Pero sige, laro tayo Pero next time. obsessed ako sa basketball. Ako dati, varsity. So, baka doon din kasi sa court, kailangan mo mag-communicate eh. Oo. Di ba? Like for example, may mini huddle kayo within the game, di ba? Tapos, I think unti-unti, pagdating ng college, nag-showbiz ako for a while. So, hindi ko alam kung bakit. So, I think binigyan ako ni Lord nung gene na subukan ko kaya to. Or push ko muna yung sarili ko. Diba? Dapat open ka sa mga ganun eh. Feeling ko yun yung gumawang kung ba't ka naging polymath eh. Kasi parang, yun yung mga nakita ko, hindi sila takot maging beginner o mag-aral ng mga bagong bagay. Oo. Yun, mahilig ako mag-aral talaga. Tapos ito pa, after college, nag-host ako ng Game Plan under Pro Production. Sports show. Ito pa, doon na hone yung thinking on your feet, thinking on your toes. Kasi kunyari marathon, 'di ba? Ikaw mag-host. Oo. Magi-intro ka ng marathon. Walang take 2 'yun. Oh. Yung pag-starting gun, walang take 2 'yun. So isa mindset mo talaga dapat tama to. So, before the starting gun, nire-relay mo na sa utak mo, dapat ito sasabihin ko. Less is more. Yun, one thing na natutunan ko rin. In a meeting, on a date, less is more. Yan, kasi ko yan, minsan problema ko yan kasi medyo Madaldal ka ADHD ako masyado. Medyo ADHD ako. Pag na-hype lang naman. Less is more. So yun, I think, yun din, to hosting. And then eventually, after Game Plan, nag-NU107 ako. Ito kuya, nabanggit mo kasi atleta ka. Tapos isa rin yan sa mga common na nakita ko sa mga successful people. Either naging mga atleta sila dati or mga musikero, artist, ganun yung atleta, napakarami ko kilalang as in nag-umunlad Yes. na sa pagiging atleta dahil nga, ewan ko, katulad nung isang, meron akong nag-guest din na naging mentor ko rin eventually na billionaire. So talagang like, nakakagulat yung... Tapos nagulat ako, punta ako sa bahay nila, may trophy, SEA Games.
Wow. Dalawa. Badminton, nung bata siya, nung tumanda siya, naging target shooting. Parehong national player National siya. player. So parang imposibleng walang kinalaman kung bakit siya achiever from sports, kung bakit siya achiever din sa buhay. Absolutely. So sa'yo, Absolutely. kuya, anong importansya ng sports sa pagkabata para maka-achieve ng success? Sa akin, discipline. Yeah. Kailangan yun. Kasi nung nag-varsity ako, I wasn't the best player nung nag-start ako, but I was discipline saka drive. Dapat may internal motivation can only last so long. Kailangan may discipline ka. Self-motivation and discipline, dapat magkasama. Tapos ako parating early sa practice. 6 a.m. yung practice namin before classes at 8. Nandun ako 5:30. Nandun ako nag-dribbling skills or whatnot. So, sa akin, marami akong peers noon, mga friends ko, mas magaling sa akin. Pero hindi tumatagal. Kasi mahirap ang basketball varsity. Yung drills mo 90-80% of the time, yung playing mo sa practice 10% lang. So yung mga drills mo, yung mga planting rice mo, 'di ba? So yung mga magagaling, siguro mababa yung EQ, 'di ba? Ako gusto ko talaga pag gusto ko gagawin ko . So yun, saka aside from yung self-motivation, discipline, drive to win is working with others. I'm not perfect. Like sa banda, like yung first iteration ng Mondo, medyo may mga internal strife na nangyari. Pero the ability to bounce back, resiliency, Ayun, EQ, napaka-importante. importante. Actually, no, ang sports, no, parang lahat nga ng napaka-importanting life skills matututunan mo dun. So ako naman, badminton varsity naman ako Ganon? dati. Wow. Pero basketball din, true love ko talaga alam nila yan. Tsaka yung drive to win and then the resiliency to accept losses. Oo, yun. Diba? Napaka-importante Kasi football player din ako . Last year, nag-stop lang ako. Bumalik ako football after 10 years. And na-injure ako. So, goalie ako, football. Kasi kung isipin din natin, no, ito rin yung parang gusto ko i-add dun sa yung importansya ng pag-sports. Kasi sa sports, tuturuan ka maging competitive. Yes. Pero at the same time, tuturuan ka maging sportsman and makipag-work sa team. Yes. Kasi sa business or saan man, napaka-importante rin ng competitiveness or grit. Kailangan. Yes, great. Pero kasi hindi rin pwedeng sobrang competitive mo to a point na kupal ka na. Oo. True. At Yung yung mga iba, oo. hindi alam paano i-temper yun. Yung balance kasi nung grit at nung competitiveness at pakikisama sa sports, napaka-importante. Oo. Kasi may mga ka-team ka . Like we were talking earlier about EQ or EI. Doon na-develop . Doon na-develop, di ba? Totoo. Kunyari, kasi hindi naman lahat ng teammates mo kasundo mo. Oo. Di ba? Maganda kung ganun. Most of my teammates naman sa iba-ibang teams kasundo mo. Pero minsan may magagawa silang hindi maganda sa court, di ba? Yung buwakaw. O yun, di ba? Parang, hello, team tayo. Yung nagkukus-tukus ka 10 beses. Di ba? May libre, tinira mo pa rin, di ba? You have to know, leadership doesn't mean, or EQ, high EQ doesn't mean that you can't get angry. Minsan kailangan mo magalit. Pero kailangan justified yun. You agree, di ba? Lalo na sa... Kasi magiging push over ka rin pagka hindi ka rin. Saka minsan kailangan tough love . Lalo na sa trabaho. Kunyari, ilang beses mo na binigyan ng feedback, 3 buwan na, 6 months na, hindi pa rin nagbabago. Sabi mo sa kanya, kunyari, baste, ano ba? Diba? 6 months na yan pa rin ginagawa mo. Naiinis na ako. Diba? Emotional intelligence is to be able to determine how you feel bago mo siya ma-manage. Bago mo siya ma-communicate. Hindi yung PI ka naman . Yung una, diba? Hindi mo na-manage sarili mo. Pero yung, sige, galit na ako. Sasabihin ko kay Baste, hindi ko sisigawan. Sabihin ko, Baste, galit na ako. Pwede mo naman sabihin yun. Mahirap. Pero yun yung ideal . Totoo. Diba? Galit na ako. Ako Or minsan, galit na ako, huwag muna tayo mag-usap. Pero yung girlfriend mo, hindi, mag-usap tayo. Ay, kuya, punta naman tayo sa leadership. Yes. Ano yung mga key important leadership skills na dapat mo matutunan? Leadership is all about
influence. Sabi nga ni John Maxwell. Nothing more, nothing less. It's not your function, it's not your title, or gaano kataas ka, gaano kababa ka. Leadership, everyone is a leader. It's either you use your influence or you don't use your influence. Lahat may impluensya. Yung janitor, may impluensya yan. Kung hindi niya ginamit yung influensya, linisin yan, maapektuhan yung buong kumpanya. Kung hindi ginamit ng taxi driver or jeepney driver yung influensya na to drive safely, di ba? Maraming maapektuhan. May mamamatay pa niyan, di ba? So, leadership is influence. It's not, hindi ako manager, hindi ako leader. Hindi yun eh. It's yung level of influence mo. Di ba? Like, si Gandhi. Si Gandhi, wala siyang posisyon. Di ba? Ang taas ng influence niya. So, hindi mo kailangan ng title to be a leader. Yun yung mali ng mga tao. Sige, hindi pa naman ako manager, agent lang naman ako eh. So, hindi ako leader. So, to be a better leader, kailangan talaga yung mindset mo. Proactive ka. How can I be more influential? So, influence. At the same time, leadership is about relationships, not rules. It's relationships before rules. Hindi pwede yung bagsakan mo ng rules yung mga tao mo. Kunyari, lalo na pag bago kang pasok. Tapos in-inherit mo yung team of 5. Okay, ito gagawin natin. Itingin sila sa'yo, parang, sino ka ba? Diba? So you have to have a relationship with the people that you work with. You have to know them. What makes them... you can also lead your boss. What makes your boss sing, what makes your boss cry, not literally, but ano ba yung nagda-drive sa boss mo? What makes him alive? Diba? What makes him cry? Meaning, ano ba yung ayaw niya? Diba? Dapat alam mo yun eh. Kasi, para alam mo kung ano yung hindi mo dapat gawin. Minsan, I miss that. Yung last work ko, lahat ng major projects ko, sinisisi ko yung CEO. Hindi pala niya gusto yun. So, may mga CEO naman, na boss, na gusto, dapat, ba't di mo ko sinisi? Hindi mo ko kinapi, carbon copy sa email. So, people have different needs. Being a leader, you need to know what the other person's highest needs are. Saka kung ano ayaw. Like in a relationship. So, girlfriend mo, di ba, yung ayaw niya, hindi mo gagawin. Di ba? Pero kunyari doon kanina, sabi mo na napaka-importante ng influence. Yes. Paano naman maging influential? Like, paano kang yung character mo, yung medyo yun, kaya mag-influence ng tao? Yeah. Maganda yung sinabi mo, character. I'd like to add also, it's always character over competence. Wow. Yeah. Kahit gaano kagaling yung character mo, bagsak, wala kang integridad. So, like sinabi ko kanina, whatever comes out of your mouth will either build you up or destroy you. Doon nagsastart yun. How to be more influential is to watch what you say. But also, taking a step back, change your mindset. Kasi ang mindset ng tao, wala akong posisyon, hindi man ako leader. So, clock in, clock out na lang ako. Diba? But if you're an agent, how can you help your team? Diba? Yung teammate mo ba na hirapan, sabi mo, ano ba matutulong ko sa'yo? Diba? Kasi may ibang tao, medyo mayabang yung dating. Uy, dapat ganito gawin mo. Diba? Dapat ganito. So, how can I help you be better? Sa tingin ko kasi nahirapan ka mag-close ng sales. Ano ba sa proseso yung kailangan mo? So, yun. Tulungan mo yung coach mo. Ba't ba call center yung umpisa natin pag-usapan na call center? Hindi, ako, feeling ko kasi, Mas maraming nanonood. kasi kunyari father ko, naging distributor siya, naging businessman siya. Pero pagka kinikwento niya yung life story niya, marami siyang kinikwento sa ahente face niya. Kasi parang yun daw yung bumago ng buhay niya. Totoo. Kasi ganun yung kwento niya. Dati siyang introvert, na feeling niya may inferiority complex siya. Eh sa pagiging ahente, kailangan mo kakapalan yung mukha mo. So feeling niya, yung naging impact nun sa buhay niya, na kahit hindi yun yung highest achievement niya, na parang para sa kanya, ito yung naging pinaka-importanteng pinagdaanan ko. Tama. So siguro, baka ito, subconsciously, kasi malaki siguro yung naging impact sa buhay mo. Saka, pareho tayo ng train of thought kanina eh. Pinag-usapan mo rin ng ahente ka, di ba? Pero tama. Yung as you're going up the corporate ladder, yung mga natutunan mo. Also to increase your influence, kailangan mo mag-aral. Oy naman. Oo. Kasi ano yung may ambag mo, di ba? Which will affect your influence. Kung wala kang may ambag,
influence mo hindi ganun kalakas eh. 'Di ba? So, ito pa, there was like, siguro more than 10 years ago. 10 years ago. 15 siguro. Naisip ko, ang daming speakers, ang daming trainers. How will I differentiate myself from the rest of the pack? So, I'd like to share this as a, para ma-illustrate yung point. Hindi sa, uy, magaling ako. Yun. So, what I did was, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng certifications, international certifications. Na pag-usapan natin kanina na maraming speakers na puro kwento. Ayoko maging ganun. So, yung first, ito magandang story. Sige. Yung first, si R.D. Abelio, one of my mentors, great speaker. Dapat i-guess mo dito. Jay. Strengths finder coach. Siya yung one of the first in the Philippines. Tapos, madalas kami mag-tandem. So, nalala ko, nag-drive kami from Pampanga galing from a team building session. Sabi niya, ba't di ka mag-strengths finder certification? May certification next month. Sabi ko, magkano ba yun? So, at that point, mga 185. Mahal yun, ha? Siguro ngayon, baka ngayon, 250 na yan. So, sabi ko, saan ako kukuha? Meron naman, pero hindi aabot. Tapos pag kailangan ko umutang, di ba? So, what I did was, one of my ninongs, sabihin ko na, si Tito, Ninong Bobby De Ocampo, used to be the finance secretary of Cory Aquino. Naging head siya ng Asian Institute of Management. Ninong ko siya sa kasal. Siya yung una ko naisip. So, for several weeks, nagte-textan kami, let's meet up, hindi na natutuloy. Tapos sabi ko, Ninong, let's meet up. I really wanted just to catch up. Kasi kailangan mo ng mentors pala. Pag-usapan natin. Yan. Actually, yung next na tanong ko so sa mentor ko siya. I just really wanted to touch base with you. Yung regular meeting natin na quarterly. Pero I need something. Sabi niya, ano yun? Sinabi ko na. Gallup Strengths Finder certification, Ninong. I need help if I can borrow. Kinapalan ko na mukha ko. Tapos, let's talk about it. So, isip ko, patay na. Bukas na yun. Let's meet tomorrow. Polo Club pa. Manila Polo Club. The next day na yung certification. Nag-sign up ako na wala akong pera. Grabe yung belief. Belief is important. Manifestation. Yeah. Anyway, so nag-meet kami, kain kami. Usual talk. Sabi, so tell me about this certification. It's under Gallup and it's Strengths Finder. So, meron silang test, Ninong, na will map out your top 5. And then, if you work on your top 5 all the time, most of the time, you'll be more successful again. Tapos sabi niya, do you think it'll help your career? Sabi ko, definitely, Ninong. Okay. Tapos, naka-coach siya eh. Kinuha lang niya yung checkbook niya sa coach niya. Tapos, binuksan niya, how much is it? Hindi niya tinanong kung magkano before. So, susulat niya. Gusto ko maiyak nung sabi ko, Ninong, 185,000. Okay, just give me a payment plan. Tapos walking away from di ba? Kasi, alam ko, wala pang wala pang Grab, Uber noon. So, from the gate, from the Polo Club mismo, to the gate, may like 7-minute walk. Mangyak-ngyak ako, parang, Lord, grabe, meron akong pangbayad bukas. So, kailangan talaga meron kang drive and force kasi tutulungan ka na lang ni Lord eh. Diba? So, yun, first certification ko. Second, may nag-email sa akin out of the blue. Genos International Emotional Intelligence Certification, Batch 1. Ito naman, 25,000 lang at that time. Sabi ko, dalawa Pero na. batch 1 ka. Dalawa na. Tapos, after a few months, nag-email sa akin yung John Maxwell team. So, parang Sunod bigla. Yes. So, you set your intention and sometimes everything just works out for you. So, anyway, differentiation. I needed to differentiate myself from that. Mahilig din ako mag-aral. So, dumami. I have like 10 now. Hindi siya pagmamayabang. Sinasabi ko lang, importante kung ano yung gusto mo. Find ways. Gawin mo na. Kapal ang mukha mo. Kasi, what's the worst that can happen sa Ninong Bobby De Ocampo? No. Sabi niya, no. Okay lang, not meant to be. So, nag-register ako na may name na ako doon. Hindi ako pupunta. What's the worst? Pero everything sometimes just works for
Grabe, di ba? Oo, So, grabe. dala niya yung checkbook. So, all the while, wala siyang pakialam sa price. Tutulungan ko tong taong to. Magdi-dinner kami. Ay, talagay ko na yung checkbook dito kung ano kailangan niya bibigay ko. So, hindi niya tinanong muna. Nilabas niya muna yung checkbook. Pero Diba? grabe rin talagang, grabe rin pala talagang help yun na tulong ng ninong. Oh, si Bobby Dio Campo. Buhay pa siya. Tsaka- Yun ang polymath, pare. Sana Karate, ma-interviewin din natin. basketball. Pwede, sabihin ko. Naku, Oo. basta lahat ng maraming matututunan yung Pilipino, gusto namin ma-guess. Maidagdag ko lang doon, kuya, kasi yun nga yung... Mentorship, Ilagay na yeah. natin ng onte. Yung sa, yung sa spirituality lang. Na yung sasabi mo, Yeah. when you set an intention, tapos gawin mo lahat, tapos parang tutulungan ka nila ng Diyos. Yung mismong sinabi mo na nandun ka sa isang phase na meron kang kailangan gawin, na sa tingin mo kailangan gawin, at may hindrance na sobrang laki. O yung problemang... Yeah. Ang dami kong kwentong narinig sa ibang ganyan? iba't ibang successful Yeah. people na laging mayroon silang isang napakalaking problema na akala mo talaga wala na solusyon. Oo. Pero ipinilit, nag-decide sila na hindi. Yes. Kailangan kong lagpasan, kailangan kong gawin, Yes. kailangan ko ilaban. Yes. After nilang ilaban talaga, dun nagsisimula lahat ng parang dire-diretso na lang. So parang ang gandang ano rin kasi sa ibang tao na pag may pagdadaanan ka talaga na sobrang Tama. bigat, or kunyari dun sa pangarap mong ginagawa na may hurdle na sobrang, o may Oo. wall, parang kahit gaano siya kamukhang imposible, talagang hanapan mo ng paraan. Oo. Or, Kasi kahit sa Epic, ganun din nangyari. Dumating kami sa Epic na, as in, may episode bukas, wala na Wala akong kayong budget. puhunan, wala na akong budget para sa episode bukas. Tapos biglang, tapos nagkakaroon na lang. may miracle talaga na nangyari. Tapos Yes. doon din nagsimula Oo. na parang, Kailangan mo talaga ng higher power. Kailangan mo si Lord talaga. Sabi nga ni Lord, di ba, I'm always with you. Sometimes you don't understand. Sometimes pinagdadaanan ka talaga sa mahirap. Di ba nga yung Jews, 40 years sila in the wilderness bago sila. Pero ang lapit lang nung promised land. So ikot lang sila na ikot. So, si Joseph, di ba? Gustong patayin ng mga brothers na. Binenta siya. napunta sa Egypt, no? Nakulong. Tapos, naging head nung ginawa siyang right-hand man. Kailangan talaga i-set mo yung intention eh. Hindi yung naghihintay ka. Ano yung gusto mo? Di ba? And then go for it. And then, the Lord will send people to help you out. Di ba? Hindi siya mismo, kasi hindi naman siya pwede mo bigyan ka ng pera. Pero like yung kay Bobby, pinagpray ko yun. Lord, ko na bahala. Magsasign up ako. Kapal na mukha ako, ano, wala akong pera. In-email ko yung head. Sabi ni R. Diabello, ito email mo si Pia. So, in-email ko siya. Sign up. Okay, Mondo, the payment. Sabi ko kanina, pay on the day itself. Wala akong pera. Hindi ko sinabing wala akong pera. Oo. Para lang may time ako. Sabi niya, yeah, sure. Siya, kailangan nilang sales eh. So, the night before, doon ko nakuha yung check eh. Sa cash pa yung check eh. So, medyo na-late ako konti kasi in-cash ko muna. Tapos, binayad ko yun. So, but things like that talaga. Tapos punta na tayo doon na, kayo nga, na sabi mo nga na pag may intention ka, may Yeah. manifest ka, at nakita ng Diyos na totoo sa iyo, at feeling ko, doon ka rin niya ginawa para doon sa purpose na yun. May mga isasend siyang tao para tulungan ka. Doon na papasok yung mentors. Yes. Kasi para sa akin, yung mga naging mentor ko, like God send talaga eh. Like, Oo. yung pinaka-moment na kailangan ko sila at yung Yeah. payo nila yung pinaka-kailangan ko. Yeah, na bigla yeah, nila yeah. sinabi yung payo na yun na Yeah. binago talaga yung buhay ko. Sobrang perfect timing. Yeah. So kuya, ayun nga rin, sa lahat din ng nakausap ko, napaka-importante na meron kang mentor. Yes. Na kasi iba yung may nagtuturo sa'yo na may pinagdaan na talaga Yes. yung mismong gusto mong puntahan. Yes. Kuya, anong importansya ng may mentor ka? At paano maghanap ng Paano tamang maghanap? mentor? Importante yung mentor kasi yung gusto mong tahakin, nadaanan na nila. So yung mga possible pitfalls, pwede mo avoid. 'Di ba? So mas mabibilis yung progress mo. And iba yung wisdom of the years eh. Pwede na naman mentor na mas bata sa'yo na mas marami experience. Sometimes hindi siya age. eh. Hindi rin sa age. Diba? So, experience. Yun. So, yun ang importance. So, kailangan talaga may mapupuntahan ka for advice. Paano ka pipili? Number 1, kailangan pareho kayo ng values. Values are very important. Values determine your behavior. Behavior determines your decisions. Decisions determine your results. Dapat pareho kayong values. Dapat yung character niya. No one's perfect.
minsan nga yung mga mentors ko, nakakaaway ko pa eh. Oo, di ba? So yung, Minsan, ano rin yan. Minsan, nangyayari talaga kasi hindi naman magkakapareho talaga yung utak at intellect. hindi, saka kung pareho kayong headstrong. Oo. Diba? Ay, ganun. Meron akong mentor, nagkatampuhan kami, hindi kami nag-usap for 2 years. Oo. Pero okay na kami ngayon. So anyway, some of my mentors, si Anthony Pangalinan's one of my mentors, si R.D. Abello. Idol. I still think of him as a mentor. Bobby Di Ocampo. But I haven't seen him in a long time. I have a spiritual mentor sa faith naman, pastor. Hindi kami masyadong nakikita pero he prays for me, intention. Tapos nagsisend siya ng mga verses, tapos may lessons, may commentary siya. So, marami kang matututunan sa kanila na hindi mo makukuha from reading books or going to school. Diba? So, very important, values. Pareho ba kayo ng values? Kasi kung hindi, wag na. Diba? Walang alignment eh. Oo. Dapat may character. Diba? Character, ano ba siya? May integridad ba siya? Diba? Huwag ka hanap ng perfecto. Walang perfectong tao. Pero, successful ba siya sa field na yun? Yun importante yun. Kasi kung hindi, diba? Tapos, pag tinanong mo na siya, kasi kailangan mag-agree kayo eh. Diba? Baka hindi niya alam mentor na pala siya. So you have to agree on ano ba yung relationship natin? Paano ba 'ta? And then you have to, ito very important, agree kahit hindi na susunod, agree on a schedule. Kailan ba kayo magkakape? Every quarter? Ay, nako. Dapat may ganun. Ako rin, wala akong kasalanan ko yan schedule. sa mentor ko, hindi kami Oo. nakakapagkita. Kailangan lately. habulin mo. Kailangan siya habulin mo. Kaya nga eh. O, hindi ka niya hahabulin. Yun nga. Oo, so... Pero ito rin yung nakita ko. Like yung mga mentors. Hindi, like yung mga gusto mong makuha na ng knowledge. Sobrang willing nila. sobra. Oo, sobra. Grabe. Grabe ko na. Tsaka, iba yung may mapupunta ka eh, na matetext mo na may problema. Nagkaroon ako ng huge problem in my marriage 3 years ago. Una kong tinakbuhan si Anthony. 12 o'clock. Sabi niya, can I call? Siya pa, can I call you? Sabi siya, of course. Tapos usap kami, tagal, mga 1 oras. Tapos afternoon, nagkita pa kami the next day. Sabi niya, meet nga tayo, bukas kape nga tayo. Tapos once in a while, nagme-message siya, kamusta ka na? Miss na kita. Minsan, I love you, bro. Parang, Hindi ko mga tropa ko eh. sobrang bait nun. Not perfect. Nag-away rin kami before niyan. But that, I think, in all relationships, it happens, di ba? Tsaka hindi rin kasi parang matatawag mo ba matibay yung relationship kung di siya na-challenge. Diba? Oo. Saka pag challenge ka ng isang tao, sometimes magkakaroon ng conflict eh. Oo. Diba? May add ko lang dyan. Kasi minsan, kunyari, yung mentor mo, may nakikita sa'yo Oo. na dapat mong gawin. Yes. Pero ikaw sa sarili mo, syempre may ego ka minsan. Oo. Parang, True. hindi mo kagad matanggap. So, minsan, ma-offend ka or ano man. Oo. Tapos, eventually, ma-realize mo, tapos sinunod mo, tapos tama nga siya. Di ba? Oo. So, minsan, nangyayari yung ganung Oo. tension. Yung parang, Or we talked about not being perfect. Baka may masabi siya na mali talaga. oo, ganun din. Tapos, oo. minsan nagre-react ka, di ba? Tao ka rin naman. Na dapat di ka nag-react. Pero, ba't mo sinabi yun? Parang off naman yun. But again, you know, the goal is really to enhance the relationship. If something happens to it na nag-aaway kayo, give it time. Tapos, apologize ka. Reach out ka. di Pero ba? ako, luckily, hindi pa naman. Never pa ako nagkaroon ng away sa mga mentors ko kasi, Oo. kayo. Mabait. Masyado ko masunurin. Hindi naman hindi ko naman inaway. Nagkaroon ng Nagtampuhan. conflict. Oo, yun. Nagkaroon ng conflict. Hindi ko yun. Pero yung isa, may nagkaroon kami ng debate. Yeah. Kuya, ano naman tayo? Punta naman tayo sa mundo ng music. Yes. Kasi sobrang ano yung dichotomy ng pangkista at professor sa AIM. Oo nga. So, paano nangyari yan? Wow. From a young age, mahilig na ako sa music. Ang first CD ko was grade school ako noon, Tears for Fears. Ooh. So, bata pa lang ako, mahilig na ako. Na-influence ako ng mga siblings ko, older siblings ko. Tapos, New Wave. Tapos, nakinig ako ng XB. Nung bata ako. Narinig mo na yung XB? Hindi po. XB.
105, ano siya? Pirate radio. Oh. Tapos puro new wave piniplay. Tapos nagkaroon ng NU 107. Tapos dream ko yung maging NU. I was denied twice. Ganun ako katigas ulo ha. Nag-audition ako twice. Turned down twice. The third time, kasi bulol ako dati. Hindi ko alam ba't ako naging host speaker. Bulol ako dati. Anyway, I was speaking too fast. So si Ron Titular, the station manager then, parang yung first 2 tries ko siya yung nag-turn down sa akin. Yung third, sabi niya, sige na nga. Train ko na lang to. Makulit eh. Nakita rin yung determination mo. ano? No, yun. So, yun, doon ang galing. And then, I met other musicians. And then, marami na ako naging bands before. Mga cover bands ng Trip. Pero yung seryoso, yung The Pinup Girls. Mm. We named ourselves after Betty Page, yung 1960s Pinup Girls. Saka, irony. Parang, may 2 girls kami, pero hindi dahil may 2 girls kami, Pinup Girls. Parang bare naked ladies, puro lalaki, parang ganun. Anyway, we got signed to a very small label in Tacoma, Washington. I'm very proud of that. So, na-distribute kami doon. And then, there was a point in time before the pandemic na sinabi ko parang ayoko na, parang hindi na ata para sa akin to. So, all the way, indie ako. We had a garage sale, we recorded on our own budget, we released our own stuff. Tapos after the pandemic, yung nag-pull in sa akin, inadvertently, si Kitchi Nadal. Oh. So, nag-chat kami after the pandemic. May sinend akong link sa kanya eh. Hindi ko na maalala kung na-send kong link. May pinabasa ata ako sa kanya. Pero yung sagot niya, okay, but I can only sing, sabi niya. So, hindi ko naiintindihan. Parang, gusto niya pumayag. Wait, hindi mo binasa yung link, no? Tapos tawa siya, no, I thought you sent a sound file. Sabi ko, no, let's do it. Sabi ko, sige. So, malaki rin yung utang na loob ko kay Kitchi. Kasi, sino ba naman ako, di ba? I mean, I'm not, Kitchi is Kitchi Idol. Nadal. Sobrang idol ko po. Di ba? Kung Kitchi, mapapanood niyo po ito. thank you, Kitchi. Hanggang ngayon po, last week lang pinakinggan ko pa Oo. yung mga bulong. Yung last message ko sa kanya, kasi naglabas yung first iteration ng Mondo, ginawa kong solo project. Nilabas ko yung vinyl. Sabi ko, nung pinag-uusapan namin sa chat yung vinyl, kasi meron kaming song called 1,000 Voices. Thank you ako sa kanya. Sabi ko, you could have chosen somebody with a much bigger name, but you chose me. Thank you, sabi ko sa kanya. Tapos, yun, doon na nag-start. Tapos, I joined Violent Playground for a few months. Tapos umalis din ako. And then si Rick Olivares, is a writer, and he owns Icon Records, told me, kapag kukwentuhan kami, sabi niya, hindi mo na namimiss ang pagbabanda? Sabi ko, namimiss. Tapos nagpo-probe siya. Sabi niya, do you have songs? Marami naman ako songs. So, siya yung nag-push sa akin na, bumalik ka, just gawin mo siyang solo project na, hindi naman solo project. So I got some of my friends. Tapos wala akong isip na name. Sasabi ni Rick, gamitin mo na lang pangalan mo. Sabi ko, ayoko, parang Bamboo Franco, parang, di ba? So, but I eventually pumayag ako. And then, right now, it's a whole new band now with LC, Riza, and Marco. And we're... Si LC, kabando ko rin po sa LC and the Si LC, oo. Lapsa. So, oo. LC is the man. So, it's a way of life for me. Walang araw na hindi ako nakikinig ng music. Me too. Oo, tapos mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Hilig. So, I think, hindi pa napuprove to hanggang ngayon eh. Pero, genes din eh. My family is from broadcasting. My uncle was the great Angelo Castro Jr., newscaster. Yeah. Nagbabanda rin siya before. My dad, who used to be a DJ for RJ, may banda rin siya before. So... Sa dugo rin tayo. Ako wala ako sa dugo. Oo Kasi nga I mean, di ba parang natin na lahat nung na-experience ng isang tao na-imprint na-imprint. I like sa that. DNA niya. Yes. So parang, kahit nga raw yung trauma, di ba? Yeah. Kahit ang trauma, kunyari na-trauma ka. Tapos kahit sa third generation na, minsan yung subconscious nung trauma mo, nandun pa rin sa... True. Parang may study na ginawa din sa mga mouse. Like, parang in-electrocute nila dun sa isang, parang pag tumawid yung mouse dun sa barrier na may electrocute siya. Natuto.
parang natuto, umiiwas na. Kahit yung mga pangatlong anak niya na hindi na tumatawid dun. Alam na. Oo, ibig sabihin, Okay, third generation wala na yun. na. So parang, Okay na. so feeling ko talaga, yung musical skills, sabihin na Yeah. natin hindi man yung musical skills, pero yung kunyari, kung gitarista ka, laging gumagalaw yung daliri. Oo nga. Panigurado na i-imprint na yung... Oh, so seryoso. muscle memory. Seryoso. Seryoso. Saka for me, hindi ko alam kung saan ako kung walang music. Oh, meet. 'Di ba? Parang saved my life several times. Tsaka kahit turo, no? Maraming naituro sa buhay natin Oo. yung music. Oo. Saka iba siya talaga. Sports can teach you a lot, but music can teach you a lot also. Iba naman yung feeding nun. Soul Naman. Yes. Soul naman is kinesthetic, saka cerebral ang sports, emotional also. Music, buo eh. Tsaka ano yung... Pero grabe rin yung props ko yan yung sa pagsusulat mo. Kasi sa totoo lang, ibang vulnerability rin yung kailangan mong ipakita Ay, oo. to write songs. Yes. Kasi lahat naman ng creation natin is very personal Yes. sa atin. Sabi nga ni Riza sa akin, we recorded this song Kung Kilala. Might be our first single in July. Sabi niya, nag-post siya, I can really relate to this song. Mondo, who hurt you? Sabi niya. So, minsan, di ba like, ang hirap kantahin ng kanta na sinulat mo eh. Kasi, Ano yun parang hubad ka doon. oo nga, exactly. Tapos ngayon, in this iteration, hindi na ako nagigitara. So, totoo yung shield. Pag may shield ka na guitar between you and the audience, Oo. medyo confident ka pa habang kinakanta mo kasi may barrier Oo. na psychological. Ngayon, wala. So, hubad na hubad ka. So, yeah. Interesting. Kuya, dahil may event ata dito sa Epic, patapos na rin tayo. Pero last few questions. Yes, Kuya, yes. ano ba yung mga further plans ng Mondo Band? Kasi kitang-kita ko kung gaano ka-active ang Mondo Band. Thank you. Almost weekly, nasa gig kayo. Oo. Weekly or gig or practice or recording. Lahat ng plans ng... So, I've been independent my whole life. But now we're gonna sign to a major label, but gusto ko sabihin pero hindi pa kami nagsisign officially, pero nag-start na kami mag-record. So parang sinabi ng label, okay na tayo. Sign na lang naman yan, mag-record na kayo. So we're so happy with the relationship with this label. Watch out for the announcement. We're gonna sign soon kasi back and forth yung kontrata. So, si LC on guitar, si Riza Rales on bass, and Marco Raquiza on drums. So, si Amy is our manager. Saka si Kyle is one of the managers. Oh. Manager Yes. pala naman ito pa si Kyle. Manager yan. So, we're taking it very seriously. So, maglalabas kami ng EP, 5 or 6 songs soon. Single, most definitely June or July. So, very, very serious to. We're treating it like a business enterprise. Actually, kitang-kita ko Profession. yung seriousness nyo sa buong project ng Mondo Band. Talaga? Nararamdaman mo? Oo, kitang-kita. Kasi yung activeness nyo pala sa gig. Yeah. Tapos yun nga, we talk about the reels, we meet. Tsaka ang all meeting, the time. lagi kayo may Nakikita meeting mo dito. eh, di ba? Pati rehearsals, nakikita ko yun. Kailangan eh. Kasi parang last hura na to eh. Totoo yung sinama yung treat it like a business. So, yun yung dapat, feel ko yun din dapat matutunan ng ibang banda na. Yes, artist tayo. Yes, ano tayo. Pero if you want to sell as a musician, Yes. kailangan ibenta rin talaga. Oo. Eh. Business Tsaka- din siya. Tsaka you owe it to the label who's financing the recording, financing your marketing, financing. So, it's a partnership. Business sila, business ka rin. And we're treating it as such. Like si Marco and Riza, sabi namin, si Marco and Riza parang newbies sa scene. So we guide them, we mentor them, we tell them, dapat ganito tayo. Kahit, ito controversial sasabihin ng tao, sellout. It's not a sellout. The band needs to be thinking that they are a product. Produkto ka eh. Either indie ka or sign ka, you're a product. Ibig sabihin, kailangan mo ibenta sarili mo. Like I said, everybody's in sales. Bibenta mo yung kanta mo, paano mo ibebenta kanta mo? Di ba? So, does that make sense? Di ba? Kuya, good luck sa mga plans nyo. Kung may ipa-plug ka, pero kasi inaman pa ma-upload to eh. Ano ba yung mga long-term plans? Long-term plan. Just check us out on social media at Mondo, M-O-N-D-O, the band. On Instagram, nakalimutan ko pa. YouTube, pero hindi kami masyadong active sa YouTube. Instagram, TikTok, and Facebook.
But also we're on Spotify. May mga kantang dapat na nilang pakinggan ngayon. Oo nga eh. So we have a single called I Walk These Streets, kakalabas lang. And then we have 2 possible singles, Kung Kilala or Basagin ng Dilim. And then wait for our announcement for the label, major label. Thanks, Bose. This is Kuya Mondo, maraming salamat sa oras mo. Bitin, no? Ubitin pa. May part two Next tayo. time magkwento ka pa Yeah, tayo. yeah, yeah. Maraming part 2, part 3 pa tayo. Tsaka yung mga mentor mo rin, tsaka mga friends mo sa... Oo. Sobrang kita. willing akong makausap, makakwentuhan at matuto. Thanks, sa kanila. thanks. Thanks sa viewers. Maraming salamat, Kuya Mondo. Ang sarap na kwentuhan natin. Yes, sir. Thank you. Okay.